Ready na ba kayo sa isang engrandeng biyahe? Ready na ba kayo sa makapanindig balahibong mga hamon? Ready na ba kayong tuklasin ang iba't ibang kultura? Iandahin yung mga sarili sa pinakamalaking adventure dahil ngayong gabi, Pinoy Meets World! Tara Pinoy! Kung saan makakarating kong makibahagit, sabay natin tuklasin. Iba't ibang ganda, iba't ibang talino, napakaganda ng mundo. Kilalanin natin Pilipino! Taekwondo, ATV at submarine ride, bungee jumping at river rafting. Yan ang mga sinubukan naming extreme activities dito. Pinoy meets Buddhist Temple, isang Korean folk village. Bibisitahin yan ni Miriam at Paula. Pero bago ang lahat, konting intro muna sa Korea. Tulad ng Pilipinas, peninsula rin ang Korea. 220,000 square kilometers ang laki nito. May 3,400 islands at pinaninirahan ng 70 million people. Republic of Korea ang tawag sa South Korea at ang capital nitong Seoul ay may 10 milyong tao. Dahil sa magkaibang ideology at impluensya ng Soviet and American superpowers noong 1950s, naganap ang Korean War na naghiwalay sa North and South Korea. Umabot ang 3 taon ng kaguluhan, pero ngayon, umaasa ang bansa sa isang lasting reunification. Pagpunta namin sa Korea, wala nang bakas ng giyera sa kapital nitong Seoul. Palibhas ay matagal nang tapos ang labanan, kaya isang masigla, moderno at asensadong lipunan ang aming nadatnan. Tama ka dyan, Paulo. Ngayon naman, share ko lang ang mga nadiskubre ko tungkol sa bansa. Sa kanilang watawat, Taegyuki ang tawag sa national flag ng Korea. Ang bilog na nasa kilagitnaan nito ay ang simbolo ng yin and yang, o siyang kumakatawan sa balance, harmony, and sphere of infinity. Heaven, earth, fire, and water naman ang 4 na simbolong pumabalibot dito. Sa time difference, 1 hour advance ang oras dito kumpara sa atin sa Pilipinas. At pag summer months tulad ngayon, mga alas 8 pa ng gabi magsisimulang dumilim dito. At sa shopping. Ito ang Itaewon, isa sa mga sikat na shopping districts dito sa Seoul. Kaya naman, kahit locals o mga dayuhan, talaga namang pinupuntahan ito para sa kanilang shopping. Si Jungkyung! Ba na? Sikat na Koreano talaga. Walang patid na mga tindahan ang makikita sa Itaewon. Mapa-leather goods, damit at kung ano-anong souvenir items meron dito. Halos mahilo nga kami ni Paula sa pag-window shopping. Kaya mo to? Partner, tama na muna ang shopping. Ngayon alam na natin ang konting history at konting trivia tungkol sa Korea. Siguradong ready na tayong sumabak sa konting action and adventure nila. Tara! Sinong mag-aakala na ang Korea ay pwede rin palang maging adventure destination? Kung water lover ka dito sa Korea, may river rafting. Pwedeng sumakay ng submarine. Kung thrill seeker ka naman, Pwede mag-ATV! at pwede rin mag-bungee. Ano mang thrill ang hanap sa land, air, o waterman, matatagpuan nyo yan dito sa Korea. 45 minutes plane ride mula sa Seoul ang Jeju Island, ang pangunahing tourist destination dito sa South Korea. At mukhang nagmamadali ng ating tour guide. Unang stop, submarine ride. Isang mabilis na ferry ride ang naghatid sa amin sa submarine. Sandali lang, ay naroon na kami sa daungan ng submarine. Mabuti lang maganda yung kalagayan ng panahon, di umuulan. Dahil sabi na pag umuulan, medyo yung visibility daw sa ilalim ay hindi masyado malinaw. Pero ngayon, tiyak marami daw tayo makikita mga isda, coral, at iba't ibang mga marine life. 이쪽이 텔레비전 보니까 잠수하는데 취소하고 있죠? 잠수 취소. Meron tayong view mula sa top deck. Kita natin na maalis na yung ferry na nagatid sa atin dito. Ayun, tumalon na isang tao.
자, 우리 손님 여러분들. Pagkasenyas ng kapitan, naramdaman ko ng unti-unting lumulubog ang submarine. Sa lalim na 45 meters, ibang mundo na ang sumalubong sa amin. Sakay ng submarine, feeling mo nasa loob ka ng isang malaking aquarium. Galing! Ito daw ang version nila ng Titanic. 자, 우리 어린 이 친구를 웬만하면 저한테 주면 물고기 스파들 한번 보세요. Kinabukasan, dumiretso kami sa Pyeongseon ng Jeju, kung saan may kakaibang mga uri ng motorsiklo na naghihintay. Ang ATV o all-terrain vehicle ang isa sa mga atraksyon dito sa Jeju Island. At ngayon, umuulan, malamig, malakas ang hangin, kaya parang tayong pupuntang gera. Ha? Meron tayong helmet para safe na safe tayo. At ang ating pupuntang lugar ay kung saan namatay si Lady Han. Exciting. Okay, sit down. Break, Break. Tinuruan ako magpaandar ng ATV. Simple lang imaneho ito. Kinakabig lang pakanan o pakaliwa. Pagkabisado mo na ang preno at silindidor, pwede nang lumarga. Nice! Very nice! Nako, mukhang mapapasubo yata ako sa adventures dito sa Inje. Bungee jumping at river rafting. Makakayanan ko kaya? Tara, samahan niyo ako. Dito magsisimula ang rafting activity na magdadala sa amin sa kahabaan ng Nirensyon Stream sa Inje. Kita nyo naman, busy-busy ang mga lalaki sa paghahanda ng aming masasakyan. Nako, ulan! Pero tingnan mo sila sige pa rin. Malakas ang paulan dito sa Inje, pero rain or shine, talaga namang dinadaya talagang river rafting dito. Grabe, ako medyo mamaya na ako magpapamasa, maginaw eh. As usual, bago ng isang extreme adventure, kailangan safety first. So, meron tayong helmet, life jacket, kulang na lang yung raft. Ang aming mga kasama, ayun at papunta na sa tubig. Wala nang atrasan to. Rowing practice muna before we go on the river. Aabutin ng 2 oras ang rafting dito sa 70-kilometer long Nirensyon Stream. At kahit pa mga 5 kilometers lang ng tubig ang aming dadaanan, dahil umuulan, siguradong mas mataas ang tubig at mas exciting ang ride. Gaya ng tubig na minsan ay maaksyon at minsan na may kalmado, pati ang panahon ay parang nakikipaglaro din sa amin. Uulan, titigil at uulan na naman. Masaya, maaksyon. At sa kabilang raft, may kantahan pa. Eto na naman. Pinoy Meets World! Korea! Bungee jump! My first ever bungee jumping adventure. Am I scared? Hindi pa. Let's go! Change outfit. Ready na ba kayo? Throw my whole body outward into the water. 1, 2, 3. Jump! After no first bounce ko, free pose. Sana makayanan ko pa ito mamaya, Tingnan natin. Ready na kaya ako?
luck sa akin. Good luck talaga. Oh, I'm going to jump from here. Okay. Ito na pala yun. Akala ko medyo lalakad pa ako sa dulo ng crane. Tapos, ito na pala yun. Tingnan nyo. 63 meters o 206 feet ang tatalunin ko mula dito palapit sa Hapgang River. Ilang floors kaya yun? Parang ayoko nang isipin. Pinoy, are you ready to meet the world? Pinoy meets... Wow! Okay, baba tayo. Okay, finished. Di pala biro ang hamong ito. Kailangang may iba kang iniisip bago tumalon. Kung hindi, talagang mauunahan ka ng takot. In fairness, maganda view dito ha. Yun na lang iniisip ko ha. So, ready na? Kaya na natin to? This is it! Pinoy meets... Ibang klase. Nakakatakot man ang bungee jump, sulit naman lahat. Woo! Yes! Nalaglag pa isang sapatos ko doon sa tubig. Pero I did it! And I have my certificate! Nababasa niyo ba? Ako rin hindi, pero pangalan ko nandyan. Yan o. Yeah! On a scale of 1 to 10, lagpas-lagpas 10 ang rating ko sa activity nito. At kung gusto niyong malaman kung kaya ko pang ulitin ang pagbabungee jump, oo naman. Of course. Wala lang, it's a life lesson for me. Palang, sige, trust God. Whatever life throws at you. Naiyak ako. I did it. I did it. Yeah! Dito sa Gyeonggi Province, ang temples tulad nito ang nagsisilbing tahanan ng monks o ang katambas ng pari sa Buddhism. Mahigit kalahati ng populasyon ng Korea ay Buddhist, pananampalatayang base sa paniniwala na ang paghihirap ng tao ay dahil sa pagkahumaling sa mga material na bagay. Sa pamamagitan ng dasal, hangad ng monks na maabot ang state of perfection. Maging monk ang isang Buddhist simula sa edad na 21. Sa panahong ito, nararapat na niyang iwan ang nakagisang pamilya at mamalagi habang buhay sa temple. Sinubukan kong mag-meditate kasama ang monks at tunay ngang nakaramdam ako ng katahimikan at kapayapaan sa puso. Bahagi ng kanilang ritual ang pag-inom ng tea. At ito'y ginagawa nila tuwing bukang liwayway at paglubog ng araw. Very good. Kung napapansin nyo, mabagal at very deliberate lahat ng mga galaw ng monk na kasama ko. Para sa kanila, perfection is in every moment. So lahat ng focus nila ay always in the present. Kung Buddhism ang pangunahing pananampalataya sa Korea, Taekwondo naman ang katumbas nito pagdating sa martial arts. Pumunta kami ni Paula sa Dohang o gym para sumali sa Taekwondo training session. Bagay ba? 준비! 히야! Synonymous sa Koreang sport na Taekwondo. Sa martial art na ito, physical, mental at spiritual discipline ang kailangang mahasa upang maging isang mahusay na manlalaro. He. Kwon. Do. Si Master Ryan ang aming teacher. Sinimulan niya ang klase sa makabanat butong stretching. Aray ko po!
Tapos, sari-saring jumping exercises naman. Tinuruan kami ng tamang paraan ng pagsuntok at pagsipa. Ilang minuto lang, feeling action star na kami. Ngayong nalaman na namin ang basics, eto na, full battle gear for sparring. Mahigit raw sa 10 million ang nagtataekwondo sa buong mundo. Ngayon, kasali na kami ni Paula. It's premiered in Korea, June 13, 2006, Master Ryan. Wala mang kalatoy-latoy ang sparring namin ni Paula. Binigyan pa rin kami ni Master Ryan ng certificate para sa Taekwondo Cultural Immersion. Hindi lang yon, bilang tradisyon sa Dohang, pinasulat kami ni Master Ryan ng aming wishes para sa taong ito. Sa pagwasak sa pirasong kahoy, baon namin sa aming pag-ali sa mga bagong karanasan at tapang sa pagharap sa mas marami pang adventure. Kahit moderno at makabago na ang malaking bahagi ng Korea, bakas pa rin ang kanilang tradisyon at kultura sa mga lugar gaya nito. Dito sa Hanggukmin Sokchon o Korean Folk Village, buhay na buhay pa rin ang diwa ng dating Korea. Isa lang ang folk village na ito sa maraming lugar sa Korea na nagpapanatiling buhay sa nakagisnan uri ng pamumuhay at kamalayan ng bansa. Dito makikita ang replika ng mga lumang bahay at masasaksihan din ang mga matandang ritual na pinahahalagahan ng mga Koreano. 243 acres o halos 100,000 square meters ang sakop ng folk village. More than 260 houses mula sa iba't ibang rehiyon at ruling dynasties ng Korea ang makikita dito. Kasama si Paula, sinimulan na namin ang aming paglilibot. Pili ko nasa shoot ako ng Korean novela. Siyempre, di mawawala ang kodakan. Ang kulitan. At chikahan. Janggyu. Mukhang tuwan-tuwa si Lola sa inyong partner ah. Ayan. Pero itong si ate, happy rin yata at katatapos lang ng kanyang kasal. Kunyari lang yan, Paulo. Part lang yan ng mga regular shows na pinapalabas dito sa Folk Village. And speaking of shows, tingnan mo tong mga to, siguradong maaaliw ka dito. Ito ang traditional farmer's dance, ritual na ginagawa bilang pasasalamat sa magandang ani. Ito naman ang equestrian show. Pinapamalas ng mga riders ang kanilang galing sa pagsakay at paggawa ng stunt sa kabayo. Seesawing naman ang gimmick dito. Siguradong mapapahanga kayo sa husay sa pagtalo ng mga babaeng ito.
Madidinig din kayo sa Korean acrobat na hindi iniinda ang paglakad, pagtalon at pagpapatawa sa kanyang tightrope. Ang galing, di ba? At ano naman ito, partner? Isa sa mga traditional games ng mga kabataan dito ay ang tinatawag na Youth Nori, kung saan merong 4 na pieces ng kahoy na nagsisilbing dice at meron ding game board at stone tokens. Tinatapon ang mga dice na ito ng ganyan at depende kung ilan ang nakitihaya, 1 and 2, 2 moves din ang gagalawin ng tokens ko. 1, 2. Talaga palang napakaraming aspeto ng Korean culture ang makikita dito sa Folk Village. Ito namang mga totem poles. Ano naman ang silbi nila? Sonangdang ang tawag sa banal na lugar na ito kung saan matatagpuan ang mga Changsang na nagsisilbing village guardians. Pinoprotektahan nila ang mga tao sa mga masasamang espiritu. Mapamahiin na rin pala mga Koreano ano? Oo naman, gaya rin nila tayo, maraming paniniwala tulad pa nito. Nagsusulat sa ng wish na sana balang araw makita naman niya si Jang Jung. Doll tap ang tawag sa stone pile na ito. Ang mga tao pumupunta dito upang magsulat ng kanilang wishes na itinatali sa palibot ng bato. Shh, no copy. Pinaniniwalaan na merong Diyos na nasa loob nito na siyang nagproprotekta sa village at nagbibigay ng luck at maraming harvest para sa mga tao sa village na ito. Nakasulat na ako ng wish. Tatali ko na lang. Hulaan niyo ang wish ko. Sana magkatotoo. Ano pa? Di world peace? Ano, bitin po ba kayo? Huwag mag-alala, hindi pa tapos ang ating biyahe. Tuloy-tuloy ang ating pamamasyal at pagtuklas sa mundo. Hanggang susunod na linggo, ako po ang inyong kapuso, Miriam Kiambao. At ako naman ang inyong kapuso, Paolo Bejone. Huwag magpapaiwan, libutin natin ang daigdig sa Pinoy Meets World! Tara Pinoy, kung saan makakarating kong Wow! Talaga namang nagsasaya na sila dito, mga Bride of Jesus Christ from Korea. At syempre, katabi din nila ang Filipino-Korean Spouses Association. Hello! Tara Pinoy, kung saan makakarating kong Yan, bagay ba? tuklasin.